sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Timog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras sa Nuda Veritas, 5 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit, apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga igala, kumusta maayong hapon kaninyong tanan niya nasabta sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Naghanta og mga ating manunon nga mga pangutana kay nilabay ang weekend o naasiguro'y atong mga suki nga karon pa nakabaton og kaisog sa pagsulti sa tinuod sa iyang problema sa pag-abot sa adlaw nga Lunes. Karon kay Lunes man, so paabuton na to ang inyong mga pangutana. Ang atong Nuda Veritas program inyo lang ni mabati katulo sa usa ka semana, no? Kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. Garbo kong ipaibaw na kaninyo nga naa ta YouTube channel na ini o gituyo kini pagbugna sa Radyo Ultra para nga doon na kamoy kadaganan ma-review ninyo ang importante kayo nga pag-iskot na to dugtong sa gidusot niyong mga pangutana. So kana nga YouTube channel way laing gitaganan katong gusto mo review og maminaw pagbalik sa ato mga hiskutanan. Ang sagad nga ato matagad nga mga concern sa mga programa kini may kalabutan na sa mga balaod sa atong palibot sa pagkakaron. And so therefore gihangyo ta mo nga kon mahimo baka panahod mo o tan-aw ninyo kinahanglan o dunay laing tawo nga makahunghong o makasugilon diha kaninyo. So hangyon ta kamo nga idaya lang kana pinaagi sa 0917-704-3210. Okay? O naasad ta sa Facebook. May baw ni sa atong mga suki nga mga tigpaminaw nga naasad ta sa Facebook. Okay? So atong paabuton ang inyong mga pangutana. Ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, landong-landong, nya naasay kainit nga atong bation. Munay akong ibalita di kaninyo nga importante nga itsura sa dagan sa panahon. Balikan na to ang ato YouTube channel. Doon na tayo YouTube channel nga pwede nga inyong matultulan. Pinagi lang sa pag-type ning musunod. Paminawa lang, no? Kajot lang ha. Nuda Veritas CDO. Akong balikon. Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, manggawas na dahil diretso ang mga episode, nagkalaling episode sa programa na to nga Nuda Veritas diha mismo sa YouTube. Okay? Pag human ninyo, mahimo kung gusto mong mag-subscribe, mahimo ka inyo nang i-subscribe, malipay po ko kay para budaghan ta o labos sa tanan, i-share, i-like na to aron nga mapasa kini ngadto sa uban nga para kanila importante mapuslan yun yung mga butanga. Okay? So, kadyot lang ha. Dito maglangan ang unang hatagan nato og pagtagad dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa atong pakli-paklion nato sa ni, no? Gikan ni Melbourne Aturo. Gikan ni Melbourne Aturo, Nuda Veritas,
akong pautana for Sir Frank mauni kung dili gihapon ihatag sa insurance company ang ilang obligasyon sa ilahang kliyente sama sa napatay kini o gipakitaan pa og nalang o gipakitaan nalang death certificate o daghan pa silang kuskus sa balungos nga requirements asa ni sila og ahensya nga pwede nato isumbong. Gusto nyo isumbong dito sa Insurance Commission. Kana kung gusto mong musumbong. Pero situate nga na-exhaust na ninyo tanan ang tanang mga gikinahanglan nga mga requirements, no? Gipangita panalitan o gikinahanglan sa insurance office or sa insurance company nasunod ninyo. Unya naa ka mo'y mga photocopy sa tanang gisubmit ninyo mga documents. Araw nga kanang tanang mga gisubmit ninyo mga documents nga mga photocopy, pwede ka na mo'y gamiton ninyo sa pag-file og sumbong dito sa Insurance Commission Office. Wala na dinhi ang opisina sa Insurance Commission kundi ito na sa Metro Manila. Mag-research lang mo og unsay specific address diha og didto pwede ninyong isumbong ang tanan nga kamo wala release despite the fact nga ang tanang mga gipangayo nga mga requisitos natuman na. Ang mao nga Insurance Commission usa kini ka government agency. Dili kini siya inunta sa pagasulti nga usahay magduda ta nga gilabanan ang insurance ang insurance company. Iiwas na to ng mga katahap og pagduda kay kini usa ka ahensya sa gobyerno nga magproteher sa mga nagpa-insured, no? Magproteher, maglaban kini kay kini usaman ka ahensya sa gobyerno. So i-comply lang sa ang tanan para naa kay rason ngano nga magpadangat ka og mulo. Kay tanang mga requisitos nga na-comply ninyo, masilip ka na, matanaw ka na sa insurance commissioner o diha magpakanaog sila unsay mga desisyon. Okay? Sige. Kadto pangutana gikan ni Melbourne Atoro Dumagpi. Nakadumdum ko kaganina kadyot lang ha. Dunay gipadangat nga pangutana gikan kang Alin Sonoren. Kadyot ako sa ning pangitaon si Mr. Alin Sonoren. Si Julius siya nga. Good morning sir, katong ganina. Ako sa Julius Alin Sonoren, magpatabang unta ko nimo sir na ako'y trabaho sa DPWH Bulwa o Region 10. Kung naminaw ka man ugaling karon Mr. Alin Sonoren, doon na lang ko ipangutana unsay but ipasabot nimo sa gobyerno ka kay nag-ingon ka man nga nagtrabaho sa DPWH Bulwa Region 10. Ang general contractor si Jedjors Construction Corporation nagsubcon si CATS Engineering Services lugar. Si Jedjor ambot ipasabot mapicture ko nga siya ay gitagaan o tahas awardee siya pag-perform sa project nga silbing nadaog niya atol sa bidding. Apan kini gisabkon sa CATS Engineering Services. CATS Engineering or CATS ini, no? Engineering Services. Dayon si CATS Engineering Services iyang gipasabkon pod niya nako sir. So mo nang gusto nako klarohon kay ngano nakasabkon ka assuming usa ka empleyado sa gobyerno. Mangutana ko nanang bahina kay conflict of interest kana kung mao manggaling ng kalakiha. Busa tubagon ko nimo ang bot ba nimong ipasabot nagtrabaho ka sa DPWH isip mga subcontractor sa to pa dili ka employed sa gobyerno. Mao po na akong pagsabot. Ha? Ayang sitwasyon part nga gisabkon sa Jedjors dito sa CATS Engineering
Unya gikan sa Catch Engineering gisabkon pod niya. Oo, dili na si Catch Engineering nako magpakita, iyang mga number dili na nako makontak. Tulo na kabuan nag-adto ko sa office ni J. George. Pag adto nako ingon si Sir Coro, ipa-hold down niya tulo kabuan ko sigig follow up, maora gihapon ilang rason ipa-hold. Nag-adto ko sa barangay kini. Mas mayo ni nga remedy. Nag-adto ko sa barangay, dili daw pwede kay company. Kay company man daw ang kontrasilbi. Oo. Man daw. Company, dili daw pwede kay company man daw. Mag-file daw ko kaso, unya wala man ko kwarta. Mao na ning problema kay og walay kwarta, ako pod wala sa ko'y kwarta. Kining akong kwarta murag kutob ra mga ni ugma. Oo. Kining basin matabangan ko nimo sir, naa pa ko'y kuhaunon nga 114,000 pesos niya sir. Abi nimo, nindot katong gasuggest nga filean og sumbong. Dili na sa barangay kundi direkta ka sa korte. O kay kini murag gitunto ka man. It could be nga you can file a case against him, estafa. Nining mao nga kaso. Usahay gud pod makaingon ko nga sa kagamay sa amount nga na-involved, nya file na nimo kaso part. Mura bitaw og maisip na to nga mas dako unya moabot ang panahon nga masig dako unya ang imong magasto tanan. Oo, alakan si ka pa sa claim nimo nga 114,000. Ang akong i-suggest nako nimo unta kung dili risko para nimo, dili expensive kay ingon nimo nga wa ka may kwarta, file lang gyud ni og kaso, no? File lang gyud ni kaso. Criminal kini nga kaso aron nga madakpan kining mao nga tao ug mabutang sa kalabuso. Ang problema lang kay katultol ka maka sa address na ini. Kung katultol ka sa address, wala problema. Kaya ato man na to i-serve na to ang summon. So mo lang wa ko lang suggest na ko ini abi na kog labor conflict ni. Mura man ni og tikas nga nitabo fraud, no? Nga na-commit sama o nga nagpa-subcontract diha nimo. Karon tanawa, nahimong uncollectible ang 114,000 pesos. Ikay lugi. Amo nang ingon ko nga kung ako lang mura og duha-duha ko mag-file kay basig lugi ko. Why? Because I have to hire a lawyer. Although ang mag-prosecute nini mauman ang prosecution. Mauman ang fiscal, no? Ang private na to nga lawyer pwede sad makaalalay lang pero para gyud nga mahuwasan ka, no? Nya siguro nimo nga matultulan ang address nining maong nakapago diha sa imuha aron sa ingon nga pag-serve sa sumon dili mo sipyat kay basin baya og nagbalhin na og pinuyanan og dili na siya makita. Mao lugar na disadvantage sa tuwa kay maglisod ta og recover sa mga kwarta. Angay nato na nga hinumduman unsa may papilis nga imong napirmahan o imong gipapirma ngadto mismo sa Catch Engineering services. Kay kung memorize lang kay kumpiyansa, no? Kumpiyansa ka, ikaw may lugi nini. So nga kung i-suggest, basta nga ni sa mga transaction of this nature, no? Ilabi na ng lambigit sa sapi, covered sa contract gayon. Ayaw yun pagpaalakansi sa panahon. Ayaw yun. And it should be covered with receipts as much as possible. Ilabi na sa pagbinayaray. Aro makita dito nga naa ka pag-iutang. How did you arrive that amount of 114,000? Basig dako pa na, pero gumikan ka na ianam-anam nga pagbayad, karon na nga wa magpakita siya. Unsa ba kay netabo niya? Na wasag ko kailang kinsa ni mga
tawana ang jejors nadunggan ako nga naay jejors. No, pwede man lugar nga in fact nagduol ka naman, no? Gi-subcontract ngadto sa CATS, unya ang CATS nag-subcontract nimo, unya dayo wa na magpakita. So sa kinatibukan wa ko'y matawag nako nga substantial remedy nga ma-recover nimo ang kolektahon nimo, no? Except to file a criminal case against this subcontractor. But see to it nga maka-acquire og jurisdiction ang atong korte or ang atong fiskalya nini. Kay kundi nato makuha ang jurisdiction nini, outsider siya og mahimong walay katungod kagahom ang prosecutor sa pag-prosecute. Ilabi na kundi nato matultulan ang iyahang address sa ingon nga maka-response siya sa pag-receive sa sumon gikan sa fiskalya within a period of 10 days. So tanawa diha, kay murag na ang atong remedy dihan dapita. Now, palapasab ng pasalig nila nga unsa na i-hold ang maong payments. Palapa, doon na nga ni ko suggestion every time nga kining maningil ka, magpirma ka sa lagbok sa gwardya. Ikaduha, ipareceive ang imuhang statement sa secretary to prove nga nag-follow up ka gyud nya na ipasalig gihimo sa mao nga kompanya aron sa ingon nga pag expire sa panahon nga mo'y gipasalig nga pwede ka or na hold na ba unsa diha, at least naa kay record nga imong ikapagita. Ha? O sige, murag ginang ako ang ikasulti nimo Julius Alinsonorin, no? Si Julius Alinsonorin. Okay, kadyot lang ha. Lain nga taga na to og pagtaga dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Jot, gitan-aw na ko kay basig dunay follow up nga pangutana. Septem Virgo, Noda Veritas, Sir gwapong manager kana. Unang ganahan ako mutug-ang kay Tinuo dili talo-talo. Oo. Gwapong manager, pwede ba mag-file og kaso sa usa ka tawo maski wala ko ni police blotter o blotter sa una ay mag-file. Depende. Depende. Pwede good. Ang importante nini na kay complaint affidavit. Oo. Mas bintaha masab nga na ay police blotter. Pero ang mga kaso nga sagad madungog na to diya sa police blotter, kana mang mga pangitabo sa mga adlaw-adlaw nga pangitabo nga nasumbagan ka, nalubaan ka, no, nabunalan ka. Pero kung magistorya ka og utang, mahimo magyapon nimo i-blotter for record purposes. Mahimo magyapon. So wa may makadili imo man ang katungod for as long as na ay complaint affidavit. Kaya ang complaint affidavit mauna siya ang basihanan sa prosecutor nganong angay ipatubag ang tao nga imong gisumbong pinaagi sa usa ka sumon. Okay? Sige, salamat. Oliver Ampong Nalual, Sir Frank Nola Veritas, solirani sa akong igagaw. Nakakuha sila housing loan na foreclosed. Iyang problema, gusto niya magpataod kuryente apan bayran sa daw niya ang unpaid bills halaka sa kuryente sa daan nga tag-iya sa balay. Pautana nganong siya man magbayad nga di man siya gagamit ani sa una. Naa bana sa balaod siya
jud mubayad ani. Ang important na naaba ko na sa balaod. Ang tinuod lang sama sa water district ang magbayad katong nagagamit, no? Katong nagagamit. That is why manotice ninyo diha nga ni sa mga mag-abang ka og balay na ito advance 2 months advance o 1 month deposit. Ang tumugog tuyo na ng mga deposit ug advance mao na ang pagpadagana pag-abot sa tukmang panahon nga mulayas ang mao nga nag-abang, no? Og wala niya bayad kadto mo ipakang nga bayad nga 2 months advance o 1 month deposit. Mao na ang tumog og tuyo, no? Mao nang tumog og tuyo. So kay naglayas man dili na siguro matultulan og unsa pa nay angay nga sunod nga may tabo na wag gitay mahimo na. Kung gusto ka nga maimo ka ng maong foreclose nga property, piyungan na lang yan nimo. Ilabi na kung di nimo malocate ang former or previous nga tenant or nag-occupy sa mao nga premises. Wa ka mahimo na. Kay kung mingon nga nganong kami may mo kanamo kaniyo na, no? Moingon man dayon tong gahatag sa requirement nga wa man may mahimo na sir kay igo malamig gasunod sa mao nga kaning order. Na wag ito mahimo na, no? Oo. Kaya na may mga kanabang policy na ba? Common sense, Selby. Common sense. Tinod, ganun kita man nga wa man ta magamit. Na kung ingon na natong approach, musukol ta, di kagyod makapanagyan na ng mao nga property kay sila magpaugat man sab. Kini kurente sa ato pa ang Sipalco mo naga-require. Diba? Kay kurente man Piyungan gina nimo kay di man nimo ma-locate katong layas na. Ma-locate nimo or dili? Kay kung ma-locate nimo panalitan ka no foreclose nga property, basig madaginot pa nimo pagtris ug asa gapuyo ning tawana. Pero kung foreclosed property na kini, meaning tuan na ni sa bangko, unsa pa diha, na dito ka na sa bangko, ang bangko mo require yun. Mo require. Kay basin og ila po ng policy. Separate ang sa Sipalco, kay tanaw man nila. Kinsabit previous nga tag-iya, ingon na, no? Ay, Panginoon, Ginoo ko na may dako nga utang. Mapugos ka gyud pag-assume ni mapugos ka gyud. Otherwise mawala ang imuhang tinguha nga makabaton kag property gikan sa mga foreclose nga mga property. Ma-discourage ka. Di ba? Dako ba gyud ang iyaha nga utang? Kung palitan 1,000 pagampo lang nga nakay purpose o na itupad. Alright, kadyot lang yung kayo ha. Foreclosed property manggod siya. No, foreclosed sa ito pang-embargo na. Kay wa makabayad. Ay, iya ginibatasan dili ka pamaya di ay. Gikan ni John Macas, ingon pa niya Noda Veritas, yes Sir Frank, pangutana, pila ang kinabaratuhan na DNA testing din sa CDO. John, wa ko kabantay nga naay DNA center na to din sa Manila noon na sa Manila according to the Marites naay magpa-DNA dito mudawat labing minus no 50,000 pesos dito pa na sa Manila. Ingon siya duna manggod by gilakag sa akuan gilakag sa akuan na daw siya naburusan. Okay. Nasabot ko na. Ikay gipasanginlan nga nakaburos. Oo. Adtong gainom me. Hoy. Gainom mo ha. Sa to pa lugar gatagay-tagay mo.
human gatagay mo sa ilim nung makahubog, lain ang inyong gitagay pagkahuman o kahubog ninyo. Oy, maldito nga Junjun. Oo, mayo nga magpakiskis ta sa kuko ni Junjun. Oo, Jun, alisto ka ha? Oo, unsa may inyong gainom nganong na basig ka pahubog-hubog kalo bisan og soft drinks ra to nya ningon ni ka nga tangubogan ako nana ba? Oo, tingal ang babay, ha, hubog nga soft drinks man ang ginom sa dili. Kung ko nang hago kay ko ba dali kay ko nga mahubog nga pwede ba mo sablay ko sa imong abaga? Oo. Na, di man magpalibad pa, dili naman magpabalibad si Junjun Makas. Ngano? Kaya nag-ingon naman siya nga hubog. So, ang babae nga nakasabot nga hubog, maingon sa siguro nga, abi ni mo, John, hubog sab ko. Dako ging binuang ni nida. Oo. Sa DNA testing, kining wa ko kadungog nga naay ato dinhi. Pero dito sa Manila, naay nibaw-an ako 50,000 DNA testing. Oo. Siya doon na maguybay. O galakag sa ako na siya kuno na ako daw siya na burusan adtong gainumi apan kasaraman pod to. O apan kasara pod to. Ngutana ko pila kaha aron na mahunong ang ning ilusyon aning babayhana. Wa kagay mahimo. Kung panalitan gyud imong nasawan ang kalipay ninyong duha. Unya nagpiyong-piyong pagyud ka. Di ba? Na may uban nga uban noon dili siguro tanan no na mga panghitabo nga kung matirahan ka pwede ka mabuntis diretso nya og nasa uban siguro nga dili mao na ang babae nakaingon or sabay rason ano nakaingon man siya nga kuan kining nabuntis sa tupak ang babae man ang labaw nahibaw tinuod na pangutana nga ni mga kababinan maingon man sila nga hala gijerjeran ra ba ko natong kon iya gid to. Oo. May na sila magdumdum, may na sila mag-memorize part. Apakatan nga nining mga kababinan. Basin og tinuod na sulti niya, tanawan ng bata. Tanaw ng bata. Kung tanaw nimo nga may pagka tisoy-tisoy og dagway, ingon na no. Unya ang pinitik sa imong kasing-kasing bitaw mura og mahaom no mura bitaw gapangulbaan kag tan-aw sa bata nga murag ako murag dili so ingana na lang sitwasyon John ikaw mismo makahibaw ka man nakay kuha mo gud na kanang ingon pa sa mga katiguangan nga kun mo pitik ngani no or sa batong sulti sa mga tiguang ang pinitik sa dugo lugar. Oo. Murag ang buti pasabot managsama sa pinitik sa amahan o kinsa pa diha so posible nga ikaw mo amahan na. Pero ikaw god. Kung kasara pananglitan o niya kasasa siguro netong mga gayon niya pagkatataod gi paluapan nimo. Imong gi-follow up kanang pareha ni John Mar Pardo nga mag-follow up nga ihungit na gyud dito sa ring. Di ba nakadaog ra bang San Miguel. So ingon na costing basta kay wa ko kadungog John nga naay ingon na nag-i-offer. Mura sad siguro wala na to basin og naa. Di lang ko wa lang ko kabantay. Ha? Sige John. Lalaki ka man, magpakalalaki ka. Yun sa man mo pagkuan. Unsa man, uyab mo dyan, uyab. Magmaritis sa takajot, uyab mo. Nganong magkasinabot mo dali. Nga, bisag soft drink, sige inom, nahubog na. Ingon pag ibabay nga ako po, nahubog po ko.
Good sinag ko, ako ra to istorya Masig masuko to sa Junjun Makas. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Ingon maya, Sir Frank, gwapo, kakanunay, dili galubad. Dili kuno galubad. Okay, dito ha. Akong tiwason, Sir Frank, gwapo, kakanunay, dili galubad. Pwede mangutana. Pangutana lang. Pero katong gwapo, importante ka ito. Kung ang isa kabay, disgrasyada or insured na burusan sa laki pinaagi sa inom. Hoy, inom sadbay. Oo. Or one night stand. Unsa pwede isulat niya sa birth certificate sa baby nga amahan ini blanco sir, blanco one night stand pero gaila-ila maka mo. Gawa siguro na ubang mga pangitabo, no? Mahitabo gyud nga blanco kay nakaingon na pag abot dito sa local civil registrar, maingon man dayon ang taga civil registrar nga apelyido sa amahan alos ma'am kining suri kay ma'am kay kuam gud ma'am sus nakasala magud ko ma'am. Oo, kanang nahubog ko ba unya gidala ko sa waiting shed dito ko gijirjiran wa mo ko kailag kinsa to so bahala na, no? Unsa may imong isulat di blanco gyud ang magakaitabo sa manigilok ning dalunggan ako. So bangko ang magakaitabo. Pero kung nag-ilanay sila, may ngunugar babae, sugot ko. Bisan og dito lang ta sa waiting shed. Ha? Bisag di na lang ko maghigda. Magtindog na lang ko. Pero sabo ta. Mabuntis nga ni ko. Ikag yung mga mahanin ni. Sa gani mo ngalan. Bibi, kaya ako isulat diri. Nya asa kagapuyo. Sabay mong trabaho. Lugar, gailanay sa lagtod nga pagkasulti. Ano tes another situation. Pero kanang ingon na nga nabangan lang o niya na lisod, no? So, posible kanang imong tubag o kanang imong pangutana mo sa nang tubag. Kaya alang-alang manitsit ka og tao di nga sa loy, kani ikaw lay angkon ni lisod, lisod. Dili na pwede. Oo. Kaya sa ipasulat man sa birth o one night stand, unsa pwede isulat niya sa birth certificate sa baby nga amahan. Blanco ba? Huwag ni mo maili, malisod ka, mag-memorize. So blanco, yun. Naingon na, no? Katut lang, gusto lang kong mag-elaborate o gamay. Na mga kaso, nga napakatao ang bata, one night stand lamang nga produkto. Pwede ba ni sila ilabi nagba-identify after the fact nga ang lalaki na ilahan niya? Pwede ba ang lalaki masumbong sa 9262 kanang anti-violence against women and children? Pwede. Mao na ang usa sa mga highlight sa usa ka balaod nun or sa usa ka balaod 9262 nga bisan og one night stand lang pwede siya patubagon sa iyang gibuhat, manubag siya o pwede siyang filean og sumbong violation sa Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Children. Okay? So pwede labi nakita nimo nga gaagbay-agbay na ang lalaki sa laing babae, maingon di ka, mao gito, mao kayo, ang sinina madumduman ako, mao gyud, kini nga, wa na ko'y duha-duha, nanalog nga, no? Naklaro lugar nimo. Dahil dalang silos kay lain nga babaeng giagbay-agbayan nimo. Siya naka-jerjer nimo. Nabuntisan ka, dako ng anak. Pwede nimo filean og sumbong. Violation sa anti-violence against women and children. Alright, lain nga tagan na itong pagtagad. Karong po na, din sa ato nga pagpanaguban, Mr. Laag Rao Vids. Alright. Ingon niya, Noda Veritas,
I have questions, Sir Frank. Oh, no problem. Pwede ra ba ako na lang mangunay bayad sa loan nako sa SSS or Pag-ibig instead of my employer? Kadyot lang ha. Kini nga pangutana, kadyot, tiwasong ko lang. Kay sila gabayad quarterly man basin nagka-interest na siya. May man kung ako na lang bayad aron every month ko nabayran para why interest. Is it possible? Ang tubag yun ini, ang makatubag na ini, mao ang taga-opisina sa SSS o sa GSIS. Pwede nimo sila nga mapangutana. Na may ilahan desk diha kay naa may policy na to sa gobyerno part nga requirement nga naagyo lamisa kada government agency or opisina nga murag desk officer. Oo. Kini siya mando sa gitawag nga Anti-Red Tape Act kanang ARTA. No. Sa mga naminaw karon, basig makurat mo nga sa pag-anan ninyo sa mga opisina sa gobyerno, pagsulod pa ninyo diha, wa ba mo makamatikod? Nga naay mga aro-aro diha, direksyon nga pingon dito, simang dito, aridire, nakamatikod mo wala. Or nakamatikod mo pero nagpakaroon mo nga wa mo makamatikod. Mo nang resulta sa Anti-Red Tape Act. ARTA ang gitawag. Meaning nga kanang mga direksyon simang dito adto dito nga table mao na ang direksyon nga ikaw nga doon na kay transaction sulod sa imong sa mao nga opisina na ay guide para nimo aron mulahos ka og dili ka na musangit-sangit kay na ay guide or kanang aro-aro nga gatudlo nimo diha. Namat tanang opisina wala exempted nini. Wala exempted nini. Kay kini usa ka balaod Anti-Red Tape Act. Dugay-dugay na kini nga balaod part. Dugay-dugay na kini. Okay? Sige. Sa nangutan na kabahin sa iyahang loan sa SSS o Pag-ibig, no? Pag-ibig. Ang akong i-suggest ako diha lang nga muduol na ng desk officer. Sir, ma'am, unsa man ha? May na silang mga batasan. Kay seminar man na sila. Ay, uy, mo ba? Sige, kiniha, kita ni mo ng aro. O diha kala si Mang, niya paingon dito, niya pahinta kini, kay naa na siya. Mao na sila ang epekto sa ARTA. Siya ro saan mo matikod na. Mamakak para gyud mo nga, wa mo ko kamatikod na Sir Frank. Badia, say wa kamatikod. Okay, Ibor Hamot, nakahila ko sa kapildihan sa oo, ingon ni Ibor Hamot, nakahila ko sa kapildihan sa Converge. Grabe sir, apan ikaw balo ko, gamaya ka. Buwi-bugoy gani si Ibor Hamot. Abi nimo sa ang abot ipasabot ni Ibor basketball gabi sa San Miguel og sa Converge. Mo ning nitabo. Sa first quarter galabaw sila og 13 ang Converge. Nako pilde og mao ning trending. Unya hinahinay naka-recover na ipanahon ng labaw. Nakumantang magpermanente ni nga muaway gyud. Uy, kaluoy sa Dios asel. Nausahan gyud ang Converge. Pero saludo ko sa Converge. Munang tinuod. Mga batanon sila. Ikaduha, maay na sila mag-perform. Itandi nimo sa miaging conference. We have Arana, Caralipio, Santos. Mga 3-pointer kini sila. Away labot ni Arana, no? Panalagsar man. Pero kini si Caralipio, mapiyalan yun ni mo si Caralipio. Si Santos, napay De Los Santos man siguro ito. Napa si Winston.
naa pa sa Stockton, kinsa may di mahadlok sa Converge. Ang ilang line-up sa pagkakaroon, kung atong itandi, galing lagi kaya na may import, no? Diferensya gyud kayo. Diferensya. Siguro kung wala import, malahi ang dula. Inana magyud ka, wa gyud import. Kayod gyud si Junmar Pardo kay nauli naman siya siyang uyab. Kato si Ariel Patnugon. Oy, katapad-tapad na sila lingkod. Kissing na lang ang kuwang. Nakamatikod ba mo? Mga karaang nga picture ilang ipaibog-ibog ipakita nila. Ni Junmar Pardo. Si Junmar Pardo butalid gabi is dula oy. Na-out balance siya may ngani kay wa mapakog yang ulo sa salog. Kaloy sa Dios ni daog. Ako lugar lipay kay ko. Kay baw ko naasay nag-uulan to mga panahon na. Nya, mura kadumot ng away nila ni Kuan ni Romeo o ni Kabagnot, kakauban naman ta na sila sa una sa San Miguel nga team. Murag na personalan na. Ang siya nitabo, gibangko mga ni si Romeo for about 3 minutes. Siya na nag-cheer og tabang hala, na kumate. Daog lagi. Lipay kay siya. So, the rest is history. Ikaw, Mr. Ibor, nana magyod, no? Pagkapildi di San Miguel na tumiagi nga mga dula na streetan sila kaduha wa lugar ko mag-uol nag-uol ko bugat kanunay akong simud sa kapildiham kung sa Diyos may akong ginawa karon murag naulian ko sa murag kog naulian sa ilanat. Okay, sige Bor, salamat kayo ha. Nana mo gyud ng dula. Alright, kadyot lang ha. Kay napapas. Dira balik na. Buras ka bata. Swerte kayo ang rain or shine, Sir Frank. Kay nakalusot sila. Kay independent team baya ang rain or shine. Tsada unta nakasulod ang coverage, ang Converge gabi para Hinebra versus Converge by sub, no? After apan di jud kauyon. Sige. Saan to ma'am? Ang rain or shine, exactly, no? I agree with your observation. Independent, no? Si Yeng Giao ang coach. Di siya gusto mo tanaw na ng mga team sa TNT, sa San Miguel kay murag gimonopolize na kuno ang mga championship. Ihatag kuno na sa lain. Mao na ang rain or shine karon nakalusot. Gwapo ni nga dula. Gwapo ni nga dula. Okay? Sige, salamat na lang. Kaya kining nauman na natong tagad ang inyong mga pangutana diri sa Facebook basig wa na mo'y dugang ipangutana. So kadyod lang ha. Kay basin diri sa 0917 na inyoha nga pangutana. Jot Noda Veritas, Good PM Manager Frank, Good PM Day Manager Frank, ang pagbayad sa car insurance early man, pwede ba bayaran og advance 5 years ang car insurance? Ayahay kayo ang agency na ini. Pero pabuhatan nako sa akong lawyer og certificate of complete payment ang 5-year car insurance with official receipt to be attached to the certificate to be signed by my 4 witness og top official insurance company. Thanks, car owner, CDO. Why not? Pwede man na. Malipay ang insurance na advance. Nga naman, kay moabot ang pipila ka mga katuigan, basin ang rate, ang premium na nataas. So, nagbayad siya daan. Naingon na. Di ba, usually sa LTO karon og brand new nga sakyanan, kuha nimo ang validity sa maong registration, 5 or 3 years. So, for that, every year, magbayad kang insurance. So, mao na, it follows. It follows. Wala na problema. Unya dayon, pwede man nimo mapangutana.
ang gahawid ang kung asa ka subscribe nga insurance pangutana gani malipay na sila kay na may lang komisyon kanang mga ahente diha na ilang automatic nga komisyon diha malipay sila madako-dako ang ilang komisyon. Okay nala sige. Salamat kayo car owner dinis ato sa Cagayan de Oro. Okay. Right, bantayin lang in taon o dili na magarasan ha. Okay, kapoy na kayo pag-abutin mo sa Divisoria. Ako naggarasan ko part kanadto dito sa dapit sa National Bookstore Kugon. O nya dayon akong gihinadlok tong mga bata. Kinsa katulod-tulod kay ako manggi hinadlok. Ako kitang patyon. Basta lang tong ako agod. Oo, si Sir, ayaw taon siya. Nagboluntaryo siya. Lansang may iyang gikuan, gigaras. Basta lang paitaw eh. O, hilak siya. Kay ako ang ginadlok nga, ako, ma'am. Tulo man to kabuk mga bata nga wa pa magka-ilis kay magbarong man siguro Tagalog tato sila na mga bulingot na itong mga panahon na. Sige, Noda Veritas, Sir Frank, may katungod ba ko sa bahin sa akong bana, wala kami anak, kasado kami. May katungod ka, kon ang maong property, i-classify na nga conjugal property. Kung mamatay si bana, no, kung mamatay si bana, ikaw may manununod ni anak. Ilabi na kung conjugal property. Doon na kay katungod. Ngano, kinsa may gaingon nga wa kay katungod. Kasado mo ha? O katungod na may katungod ba ko sa bahin sa akong bana, wala kami anak, kasado kami. Oo. Ikaw manununod ka. Manununod ka. O wa man na panalitang anak, pero naa ka man, manununod ka man. Aya na istoryahe kung panlitan patay ka na sab. Kay lain na sad ang pamaagi sa transmission sa rights of inheritance. Lain na sab na. It could be nga wa ka may anak, mopaingon na sa collateral relatives. Oo. Alright, nala sige. Kinsa ba kay ga ang kasagaran ko sa pangutanan na to dire walay mga ngalan sa sender. Sige. Thank you ha. Dire maguto sa 0917-704-3210. Padala na sa inyo pangutana kay aron nga mahuman ka ng inyong mga problema. Alright. 8 minutos na lang sa di pa mudangat ang alas 4 sa kapunon. Dirita, osal na ni kapangutana sa walk-in. Sa walk-in lang ta. Pangutana kay nahurot naman ang gipadala diri sa Facebook o ingon man pod diri sa ato sa 0917-704-3210. By the way, katong ganina nga contractor unya gi subcontract. Ako ngangyo nimo diha tinud-on to nimo no kay anugon kaayo ang 114,000 nga collectible nimo. Ha? Tinud-on na nimo. Wa ko'y lain gyud nga ika-suggest isumbong ra gyud ni. Total ang mag-prosecute no ni ini ang fiscal man, no? Ikaw mo kining mo palayo, ikaw may complainant, ang mga ebidensya imong ihatag para nga mao kanay basihanan aron ma-establish ang probable cause o naay prima facie evidence nga pagpamatuod nga gidaganan kagyod og mao kana ang utang. Ha? Ang akong gi-suggest nako kaganina nga siguro nimo asa ni siya gapuyo para ang pangatud sa sumon mahatod gayod og ma-receive sa maong hingtungdan. Unsa man disadvantage kung panalitan dili mahatod ang sumon or walay magdawat sa sumon human gipadala gikan mismo sa piskalya. Ang disadvantage na samara nga wala bali-baliha, gawas nga wa bali-baliha ang fiskalya, kay wa man ma-receive, ang fiskalya kung ang prosecutor walay jurisdiction sa pag-atiman sa mao nga kaso. Nga naman, tungod kay walay
tubag sa sumon, wala ma-receive ang sumon nga gipadala. Kay oras nga madawat ang sumon sa mao nga respondent or akusado, di ba tubagon na niya within 10 days? Di ba? The moment nga matubag sa mao nga sinumbong akusado, within 10 days ang ipadala nga sumon gikan mismo sa prosecutor. Unya madawat na sa prosecutor. Ang magakitabo, that will be the very moment that the city prosecutor's office or the prosecutor or the fiscal himself acquires the jurisdiction of the accused. Why? Tungod kay mibalo siya, it seems nga misubmit siya sa iyang kagalingon ngadto mismo sa fiskalya and open for further investigation or inquiry relative to the case filed against him. Munang giingon nga na munang giingon part nga usa sa mga rason ngano nga usahay ma-dismiss ang kaso diha mismo sa korte because the court acquires no jurisdiction over the person. Maorsab na ang magakitabo diha mismo labi nagdi ka balibalihon. So man nimo di ka balibalihon unya nalocate ang address. So lain na po na nga pangitabo nga imong atubangon. Pusa siguro nga matultulan nato ang mao nga tao. Ha? Okay, para mga makakuang ka, makabalos. Oy, badre ba kuno ang pagpanimalos? Sir Frank, unsay sunod mahitabo kung ang akusado makabayad na sa piyansa? Okay. Ingon na ng sitwasyon. Bayad ka sa pensa, no? Dito sa korte. Nakabayad ka piyansa because of what? Warrant of arrest nga giserve diha nimo. Dito sa warrant, gisulti dito og pila ang piyansa. And so therefore, you went to the court and paid the piyansa. Butang talang 20,000 or 50,000 pesos. Alright. Unsa may tabo kung panalitan na kabayad ka na sa piyansa? Pwede ka bang muadto sa Amerika, makalarga ka? Pwede ka na ba magbagdoy-bagdoy all over the world? Magsuroy-suroy ka kay nakabayad ka na og piyansa? The answer is no. Nga naman, again, ilabi na kung magbayad ka sa piyansa, it symbolizes that you submitted yourself to the jurisdiction of the court. Mura ka lugar o napriso na. Di ka na pwede layas. Kaya na may jurisdiction ang maong korte na ng sitwasyon na. Naunsa may metabo, human mabayad na to ang piyansa. Pagbayad na to sa piyansa, ang sunod nga magkakitabo, arraignment na dayon. Sir Frank, usa nga ng arraignment, mura man og tono na sa English term nga gaulan kay arraignment good. Dili mauna. Sayop ay mong pagsabot. Ang arraignment sa Binisaya, basahan kas kaso nga gi-file batok nimo. Example. Di ba usually sa korte doon ay interpreter that on or about 5 p.m. on March 16, 15, 21, Magellan discovered the Philippines. So, ang magkakitabo na i-translate na sa Binisaya. Gibasahan ka silbis mong kaso. Alright. Pag human na nagbasa, naigibutang dito nga mo play ka ba o guilty or not? Diya, mo nang gitawag og arraignment. Gibasahan ka sa kaso. Gibasahan ka tungod kay nagsumiter ka na sa imong kagalingon sa korte aron mabasahan ka sa kaso. Kay nganong nagbayad ka magpiyansa, unsa man ako problema? So dito ihusay tanan, i-explain ngano nga ikaw gi-require nga magbutang og cash ban or unsa nga matang sa piyansa aron masabtan nimo unsang kasuhapon ang imong atubangon, basahan ti ka. Usually,
Usually, pagbutang og piyansa diha mismo sa korte, dili malangan, dili abtag semana, ang ubang nga ni immediate. Ilabi na kung panalitan, maingon ka nga, sadan ka or dili? So, pag-ingon nga dili, usually mo man ang advice. No? Ang akusado kinanglan naa present. Sa mga minor offense, pwede ang abogado ang naara. Pero sa mga dagko nga mga kaso, kinanglan nga akusado na agyon magsigag na iyang mata, oras nga basahan siya sa kaso nga pasaka bato kaniya. Dugang elaborasyon ni part Wednesday pohon sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon o magpasalamat na lami sa inyong pagpaminaw din sa ato nga programa. Thank you so much o manginaot ko nga kadiyot lang ha. Ani gawas 146 no. Ako nahatag ganina mura nakatag ko og 416 ba to? Oo. Ay, surti ta, no? Surti ta. Anyway, salamat na lang sa inyo pagpaminaw sa nga ni Ricky Langga. Dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon, ato sang basahon ang importante nga hisgutanan unyang gabi sa programa nga kalipay nga mulahutay. Kadiyot lang ha. Dera. Kung kabalo ka na, muhigugma sa imong kagalingon, ang uban, pwede mo nang higugmaon. Basig ang buti mo ipasabot nga, ay, nana day ha? Maingon di kog I love you, okay na kay mo na imong nadungog din Paminaw lag maayo ang dugang hubad, karong alas 6 ang takna sa kagabion, din sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay, uban ni Ma'am Girlie. Ako Sublion. Kung kay balo ka na mo higugma sa imong kaugalingon, ang uban, pwede mo nang higugmaon. Okay, sige, paminawan na ninyo ha. Ay ginaglimtin ninyo alas 6 kargabi sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sa ni Ricky Langga, uban ni Congressman Lordan Swan, o sa atong number 1, Padayon Pilipino, City Councilor, din sa atong syudad, Aga Swan. Kami muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.